Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkalabas ko sa portal mula sa kabilang mundo o sa mundo ng mga engkanto, ay gabi dito sa mundo natin. Naglakad ako papunta sa bahay namin o sa bahay ng aking mga magulang. Paparating pa lang ako ay napansin kong maingay at parang nagkakasiyahan. Pagkapasok ko ay tinanong ko si Mama kung anong nangyari, bakit maingay at maraming tao. Pero hindi niya ako sinagot. Bagkus ay agad akong sinabihan na nagbago raw ang pangangatawan ko. Pumayat daw ako kaunti. Sabi ko naman, parang ganun pa rin naman po. Kulang lang siguro ako sa kain. Busy kasi ako sa kabilang mundo eh. Sa mga nagtatanong po kung papaano ako kumakain o kung ano ang kinakain ko noong panahon ng digmaan sa kabilang mundo at bago magdigmaan, sumasaglit po ako minsan sa pag-uwi sa bahay namin. Kasama ko naman si Mian, kaya madali lang akong maigagawa ng lagusan papunta sa amin. Tapos kumakain ako sa bahay nang hindi nila namamalayan. Mabilisan lang kasi ang ginagawa ko. Tapos babalik na rin ako agad sa portal nang walang nakakaalam. Balik na tayo sa kwento. Inulit ko ang tanong kung anong meron. Si Ate Ria ko naman ang sumagot at sinabing, "Nakalimutan mo na ba na birthday ni Lola bukas? Kaya naghahanda kami. Tsaka magpifiesta na rin dito." Sabi ko naman, ganun ba? Hindi ko kasi iniisip doon sa kabilang mundo kung anong petsa na dito sa mundo natin. Muling nagsalita si Ate Ria. Kumusta naman sa kabilang mundo? Tapos na ba ang gulo nila roon? Ang anak mo kasi gustong-gusto na pumunta doon. Nag-aalala siya sa kanyang ina. Pero pinipigilan ko dahil iyon ang bilin mo. Ang anak po na tinutukoy doon ni ate ay si Ferosa o iyong anak namin ni Mian. Sinagot ko naman si ate. Tapos na ang gulo doon. Medyo naging mahirap ang laban, pero kinaya naman. Dito, kumusta? May nabalitaan ako Nananalasa raw ang mga gumon doon sa Davao. Ang gumon po ay isang uri ng aswang na kasama rin sa lahi ng mga gabunan. Ginagamit nila sa pag-atake ang kanilang mahaba at makapal na buhok. Papasok iyon sa mata, ilong, bibig at tenga ng taong kanilang bibiktimahin. Sumagot naman si ate. Oo, nabalitaan ko rin yun. Pero hindi ko pa naiimbestigahan. Masyado pa akong busy sa school. Habang nag-uusap kami, ay nakita ko naman bigla si Ate Erika. Tapos sinabing, "Bunso, yung usapan natin ha, sa Makalawan na yun. Pumunta ka sa bahay, samahan mo ako sa school na mamigay ng school supplies sa mga bata." Sabi ko naman, "Sige, walang problema. Basta kapag hindi ako busy."
Sumingit naman ang pinsan ko. Huwag kang mag-alala ate, makakapunta si kuya. Sasamahan ko siya, magmumotor kami papunta roon. Wika niya pa sabay kindat sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin, tapos kinausap na ako ni mama. Tinatanong ko siya kung nagparamdam ba sa kanya si Mrs. Sabi naman ni mama, oo naman, palagi yung tumatawag dito. Nagtatanong kung nakabalik ka na raw ba. Puntahan mo raw siya agad sa Davao kapag nakabalik ka na. Tatango lang ako sa mga sinabi ni mama, tapos nagpaalam na muna ako na uuwi sa bahay namin ni Mrs. Pagkarating ko sa bahay ay nag-on ako ng cellphone. Nakita kong naka-online uli ang messenger ko. Ibig sabihin, ginamit na naman ang dragon. Nakita kong kachat niya roon ang kaibigan naming taga Davao. Ibinaba ko na ang cellphone tapos nagsimulang maglinis ng sarili, saka natulog. Noong sumunod na umaga, nagising ako dahil merong katok ng katok sa pintuan. Pupungas-pungas naman akong bumangon sa pag-aakalang baka merong emergency. Pagkabukas ko ng pintuan ay si Princess pala o ang pinsan ko. Sabi niya, "Kuya naman bakit tulog ka pa? Aalis tayo ngayon di ba papunta kila Ate Erika? Kung hindi ka pa pupuntahan, parang wala ka pang balak gumising." Sabi ko naman sa kanya, ngayon na ba yun? Kaya pala bihis na bihis ka eh. Nilampasan niya lang ako bigla at nagtungo sa kwarto namin ni Mrs. Manghihiram daw siya ng damit ni Mrs. ko. Ako naman ay lumabas na ng bahay at nagpunta sa bahay ni mama ko. Kakausapin ko pa sana si Ate Erika, pero wala na siya roon. Umuwi na raw. Si Ate Rian naman ay ganun din. Noong gabi pa raw iyon umuwi. Hindi raw siya pwedeng mawala ng matagal dahil walang kasama roon si Mrs. ko sa Davao. Hindi na ako nagtaka kung paanong nakauwi pa siya noong gabi. Gabi na iyon masyado. Malamang ay gumamit siya ng portal para mabilis siyang makakabalik sa Davao. Tinawag ako ni mama. Sabi nito, "Bunso, puntahan mo si ate mo doon ha? Baka mapano yun. Ang sabi kasi noon, marami sa mga estudyante niya ang sinasapian. Ang iba naman ay bigla-bigla na lang nagsisisigaw dahil meron daw nakikitang anino at mga multo. Ang pinag-aalala pa noon dahil kaya makapanakit ng tao ang mga nilalang na naroon. Pero mukhang may malalim pa na rason kung bakit ka pinapapunta talaga doon." "Opo ma, sige po, pumunta ako doon ngayon." "Siya nga pala ma, sina Lency, Diana at si Ate Runa. Bakit parang hindi ko yata nakikita?" Wala sila ngayon dito. Inutusan kong mamalengke." Ganun po ba? Hala sige, mag-almusal ka na sa loob." Pumasok na nga ako sa kusina upang kumain at makapagkape na rin. Pagkatapos ay bumalik na ako sa bahay namin ni Mrs. Naroon pa rin ang pinsan ko, naghihintay sa akin. Dala niya na ang kanyang motor. Sabi ko naman, "Alam mo, kung hindi ka sasama, mas mabilis ako makakarating doon." Sumagot naman siya, Di doon tayo dumaan sa kuweba." "Ha? Saan kuweba?" Di yung kuweba na dinadaanan mo kapag pupunta ka sa lugar ng asawa mong si Mian." "Hindi kuweba yun. Tsaka, teka, paano mo nalaman yun?" "Sinabi sa akin ni Ate Erika. Asawa mo pala iyong babaeng matangkad, iyong mahaba ang tenga at kulay green ang buhok, at may pangil na parang vampira. Pero in fairness napakaganda niya. Sana all kasing ganda niya. Tsaka may anak daw kayo noon. Totoo kuya?" Sabi ko naman, "Tara na nga chismosa, dami mong alam eh. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo, naikwento na pala sa'yo ni ate." Ngumisi lang siya, tapos iniabot sa akin ang susi ng motor. Sabi ko naman, "Ikaw na magmaneho." Muli naman siyang sumagot na tumatawa. "Sus, ang sabihin mo, hindi ka marunong magmaneho ng motor." Sinimulan na nga namin ang aming biyahe. Kahit medyo malayo iyong aming pupuntahan,
ay naging mabilis din naman ang biyahe dahil wala namang traffic. Parang mabibilang lang din sa daliri ang mga sasakyan na nakakasabay namin sa daan. Malaki rin ang highway na madadaanan. Pagkarating sa bahay nila ate, ay naabutan kong papalis na siya kasama ang kanyang anak. Sabi ko naman, "Kayong dalawa lang ang pupunta roon? Nasaan si Kuya Rodel?" Sagot niya naman, "Wala, naka-duty." Ang asawa po kasi ni ate ko ay isang sundalo. "Eh di sige pala, tara, umalis na tayo." Sabi niya namang muli, "Magpahinga muna kayo, kararating nyo lang eh." "Hindi na kailangan te, sasabay na ako sa inyo." Sabi naman ni Princess na magpapaiwan daw siya para siya ang magluluto ng pagkain namin at susunod na lang. Tumuloy na nga kami ni ate ko. Marami siyang dalang mga ipamimigay na mga school supplies. Pagkarating namin sa eskwelahan, inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Hindi naman sobrang nakakatakot, hindi naman masasabing nasa masukal talaga na bukid, pero ang aura ng paligid ay mainit dahil marami ang mga gumagalang ligaw na espiritu at marami ring tiyanak. Nagpaalam ako kay ate na lilibutin ko saglit ang paaralan. Noong naroon na ako sa may bandang likuran, ay naroon na ang mga naglalakihang puno. May naririnig akong mga sigaw ng mga babae na pinapahirapan at humihingi ng saklolo. Pero hindi iyon siyempre maririnig ng mga pangkaraniwang tao dahil sigaw iyon ng mga espiritu noong mga pumanaw, ginahasa at pinahirapan sa lugar na iyon. Nakita ko rin doon ang mga babaeng buntis na nakabigti. Kaya talagang nakakakilabot din pagmasdan ang lugar na iyon, lalo na kung bukas ang iyong ikatlong mata. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng boses na sumisigaw, pero sigaw na iyon ng normal na tao. Kaya dali-dali akong tumakbo papunta sa bahagi kung saan ko iyon narinig. Hindi nga ako nagkamali dahil pagkarating ko roon sa room 4, kung saan nagtuturo si ate ko sa mga grade 7, nakita ko si ate na natataranta habang hinahanap ako. Kaya dali-dali akong pumasok sa room. Nakita ko ang isang estudyante na nagsisigaw sa takot habang nakatingin sa bintana ng classroom. Tapos parang nawawala iyon sa sarili dahil sa takot. Alam ko kung ano ang nakikita niya. Isa iyong babae na nakaharap sa salamin habang gumagalaw-galaw ang buhok. Tapos ang kulay ng mga mata ay purong puti. Nakasuot din iyon ng bestidang puti at nakalutang sa ere. Kung pangkaraniwang tao ang makakakita noon ay unang maiisip na isa iyong multo. Pero hindi po iyon multo. Isa iyong gumon. Noong papalapit na ako ay agad naman akong napansin ng nilalang na iyon at bigla na lang ding nawala. Hinawakan ko ang batang nagsisigaw at doon ko lang nalaman na meron pala siyang aktibong third eye. Kaya niya iyon nakikita. Kaya ora mismo ay isinara ko na rin iyon para makapamuhay ang bata na normal. Pagkasara ko nga noon ay nagpalingalinga iyon sa paligid na tila may hinahanap, pero wala na siyang makita. Doon na siya kumalma. Tapos pinatahan na ni ate ko. Noong kumalma ang bata ay sinabi niya sa ate ko na meron daw babaeng galit na nakatingin sa kanya at gusto siyang kunin. Napatingin naman sa akin si ate, kaya sinabi ko na rin ang totoo. Ang sabi naman ni ate ko na nabalitaan niya nga raw na may nakatirang aswang malapit sa eskwelahan. Maliban doon, marami rin ang mga nagpaparamdam na mga ligaw na kaluluwa. Sabi ko naman sa kanya, "Te, alam mo naman kung paano itaboy ang mga ligaw na kaluluwa, di ba? Gawin mo iyon tuwing umaga at hapon." Sumagot naman siya, "E paano yung aswang?" Muli naman ako nagsalita, "Huwag mo nang problemahin yun, ako na bahala roon." Sabi pa ni ate, "Ilang beses ko na rin nakaengkwentro ang aswang dito. Madalas yan kapag makulimlim at maulan ang panahon. Doon sila madalas magpakita.
Minsan nga noong mag-isa lang ako dito sa classroom, bigla kong nakita ang isang babae na mahaba ang buhok at maitim ang bunganga na gumagapang sa kisame. Nanigas noon ang katawan ko at hindi ko maigalaw. Dahan-dahan iyong gumagapang papalapit sa akin. Tapos biglang huminto na parang may naramdamang kakaiba. Saka ko naalala ito ibinigay mo sa akin na pangontra. Noong ilabas ko ito, ay bigla na lang din iyong nawala. Sabi ko pa sa kanya, dapat hindi dito itinayo ang eskwelahang ito eh. Mukhang maraming kababalaghan na naganap dito noong unang panahon. Karamihan ng mga multong nakikita ko sa paligid ay multo ng mga kababaihang ginahasa ng mga Hapon. At hanggang ngayon ay hindi pa rin matahimik ang kanilang kaluluwa. Kaya sila nang gagambala sa mga buhay. Pero wag mo iyong katakutan. Sa mga aswang kayo mag-ingat. Dahil isang aswang na gumon ang gumagala dito. Hindi nyo lang napapansin pero nasa paligid lang siya. Bigla namang nagsalita ang isang dalagang estudyante at sumingit sa usapan namin ni ate. Sabay sabing, "Kuya, dyan o sa may balon. Pumunta ako dyan kahapon ng mag-isa para sana maligo dahil nabasa ako ng ulan. Kaso bigla ako nakakita ng isang babae na may mahabang buhok. Titig na titig yun sa akin. Hindi na ako nakagalaw. Lalo pang humaba ang buhok niya at dahan-dahang gumapang papalapit sa akin. Kahit anong pilit kong gumalaw ay hindi na ako makagalaw. Parang wala rin lumalabas ng boses sa bibig ko. Mabuti na lang dumating si Teacher Erica. Sa isang iglap ay nawala ang babaeng mahabang buhok sa harapan ko." Dumugtong naman si ate at sinabing, "Oo bunso, nakita ko siyang nakatayo lang ng tuwid. Tapos yung bibig niya ay parang nakasigaw. Pero ang tunog na lumalabas sa bibig niya ay parang bulong lang. Nag-aalala nga ako nung nakita ko siyang nakatayo ng tuwid. Doon pa nga lang siya nakagalaw noong tapikin ko. Tapos nagsimulang umiyak." Sabi ko naman, "Sa susunod, huwag kayong lalabas ng room ng mag-isa. Isa iyong aswang na gumon. Takot naman iyon sa apoy. Pero sino ba bang makakaisip na magdala ng apoy kung maliwanag pa naman?" Habang nag-uusap kami, ay dumating naman ang pinsan kong si Princess. Sabay sabing, "Kuya, may nagwawalang bata doon. Mukhang sinapian. Marami na nga ang mga lumalapit at nagtutulong-tulong. Pero hindi nila matalian. Masyadong malakas." Pagkasabi naman noon ng pinsan ko, ay agad na namin iyong pinuntahan. Pumasok ako sa isang room kung saan ko narinig ang ingay na may mga sumisigaw. Pinapaalis naman ako ng guard dahil makakagulo lang daw ako. Si ate ko naman ang nagsalita at sinabing, "Mas lalong gugulo ang sitwasyon kapag hindi nyo pinapasok ang kapatid ko. Dahil siya lang ang maaaring makatulong sa batang iyan. At kahit gaano pa kayo karami dyan sa loob, ay pare-pareho lang kayong walang magagawa. Masasaktan lang din kayo dyan. Siya ang sinasabi kong kapatid ko na isang babaylan." Noong marinig naman nila ang mga sinabi ni ate, ay nag-atrasa na sila bigla. Ilang beses na nilang tinangkang talian ang bata. Pero ultimo ang pigilan pa lang iyon ay hindi na nila magawa dahil malakas. Noong papalapit na ako sa bata, ay bigla iyong sumigaw ng malakas. At may malakas ding puwersa na lumabas mula sa kanya na naging dahilan ng pagbabasag ng mga salamin ng bintana. Tumitig ng masama sa akin ang bata. Nakita ko ang mga mata niya na nagkukulay itim na lahat. Ang mukha naman ay napuno na ng kalmot na siya rin mismo ang may gawa. Pero hindi siya nasasaktan habang kinakalmot ang mukha. Tumatawa pa nga. Noong nakikita niyang dahan-dahan na akong lumalapit sa kanya, ay dahan-dahan na rin siyang umaatras. Kaya hindi ko na itinuloy dahil baka mahulog sa gilid. Nasa third floor pa naman kami ng building. Nagsalita naman ako. "Ikaw na nakasapi sa katawan ng batang yan, sino ka?" Ang batang iyon po ay babae, pero noong sumagot ay boses ng isang galit na lalaki. "Ikaw rin! Sino ka? Huwag kang makikialam dito!" Sabi ko naman, "Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang batang sinasapian mo. Lisanin mo ang katawang yan." Ngumisi naman iyon at sinabing, "Isasama ko ang batang ito sa hukay!" Wika pa noon at dahan-dahang naglakad
papalapit sa gilid noong building. Nagsisigawan naman ang mga taong naroon at sinabing tatalo na ang bata. Tapos isa sa mga taga roon ang sumigaw ng nagpunta lang daw ako roon para mamatay ang bata. Tinignan ko naman kung sino ang nagsalita noon. Nakita kong isa iyong dalaga, pero kanina pa siya nakatitig sa akin ng masama. Kulot ang buhok pero mahaba. Hindi ko lang muna siya pinansin at muling itinuon ang tingin sa bata. Nakadungaw na iyon pa ibaba at sinasabing tatalon na raw siya. Sabi ko naman, di sige, tumalon ka. Wala namang pumipigil sa'yo, di ba? Bakit nagpapaalam ka pa? Kung tatalon ka, talon na agad. Dami mo pang arte eh. Wika ko pa. Narinig ko naman na nagsalita sa likuran ko si ate ko. Bunso, anong ginagawa mo? Kapag tumalon yan, kasamang mapipinsal ang bata. Sabi ko naman, hayaan na natin, gusto niya yan eh. Hindi nga kami nagkamali. Tumalon nga ang bata. Pero wala kaming narinig na tunog ng pagbagsak sa ibaba. Agad namang nagsisilip pa ibaba ang lahat. Pero wala roon ang batang tumalon. Natahimik ang lahat at halata ang pagtataka sa mukha. Sabi ko naman, ano, walang bata no? Nariyan ang bata sa likuran nyo, mahimbing ang tulog sa upuan. Nilinlang lang kayo ng isa sa mga kasama din natin sa palapag na ito. Ginagawa niya lahat ito para mawala ang atensyon nyo sa batang natutulog sa upuan at magawa niyang makuha ng walang nakakapansin. Pero hanggang ngayon ay narito pa rin ang bata dahil ginawan ko na ng bakod espiritual para hindi malapitan ng nilalang na gustong kumuha sa batang yan. Tinitigan ko ang dalaga na nagsusungit sa akin kanina. Alam kong isa siyang aswang at siya ang gumon na namamayagpag sa lugar na iyon. Meron siyang mataas na kaalaman sa itim na mahika, kaya nagawa niya ang mataas na antas ng panlilinlang. Pero hindi iyon makakalusot sa paningin ko. Narinig kong nagbubulungan ang mga taong naroon na paano raw iyon nangyari. Nakita naman nilang lahat ang pagtalon ng bata. Paano raw iyon napunta sa upuan at natutulog. Kaya sinabi ko, ang batang nakita niyong lahat kanina na tatalon ay hindi ang batang iyon. Isa iyong kaluluwa na ginamit ng aswang na narito ngayon sa palapag na ito. Hindi siya guro dito, hindi rin siya bata. Wika ako pa sa kanila pero hindi ko itinuro kung sino dahil meron akong plano para sa dalagang iyon. Pumasok na ako sa classroom at ginising ang bata na ginaya ang mukha. Sabi naman noon sa akin noong magising, Kuya, sino po kayo? Hindi ko na yun sinagot, sabi ko na lang, nasaan si mama mo? Sabi niya naman, di syempre, nasa bahay po. Tinawag ko naman si ate. Pagkalapit niya sa akin ay sabi niya, walang hiya, pati ako nalinlang ah. Muntik na kitang batukan kanina noong pinapatalon mo ang bata. Sabi ko naman, wala ka kasing tiwala sa akin. Ano ka ba? May tiwala naman ako sa'yo. Kaso, kakaibang kaso yun eh. Natataranta na lang din ako. Dahil malaking pananagutan iyon kung ang totoong bata nga ang tatalon. Mabuti na lang at babaylan ka. Wala din namang ibang makakaalam kung alin ang totoo o hindi, kundi ikaw lang din. Sino yung dalaga kanina na masama makatingin sa akin? Sabi niya naman, si Ann. Isang grade 12 student. Taga-kabilang building siya. Baka crush ka kaya masama ang titig sa'yo. Napansin ko nga rin yun kanina eh. Doon sa dalagang iyon ko yung mag-ingat. Dahil siya ang aswang na gumagambala rito. Siya rin ang dahilan ng sunod-sunod na mga nangyayaring kababalaghan sa araw na ito. Hindi ako uuwi sa atin hanggat buhay pa ang babaeng yan. Delikado siya masyado. Pero kung papayag siyang magamot ko, ay mabubuhay pa siya ng mahaba. Mahabang paliwanag ko pa kay ate. Tapos nagtawa na naman ang ibang mga guro. Tinanong naman sila ni ate kung ano ang nakakatawa.
Narinig pala nila ang pinag-uusapan namin. Sabay nagsalita ang isa. Kasi naman Erika para kayong mga taong taga-sinaunang panahon. Nagpapaniwala pa kayo sa mga kababalaghan. Sabi naman ni ate. Lahat ng mga kaguluhang nangyayari dito sa school natin, pati na ang mga batang sinasapian, nakakatawa lang pala iyon sa inyo. Hindi pa pala kayo kumbinsido sa lahat ng mga nakita niyong kakaiba rito? Sige, kapag naranasan yung gambalain ng mga kakaibang nilalang o noong aswang na gumon, wag na wag kayong lalapit sa kapatid ko dahil malilintikan talaga kayo sa akin. Inawat ko naman si ate at sinabing, ano ka ba te? Hayaan mo na ang mga yan. Hindi natin sila masisisi dahil mga inosente sila pagdating sa ganyang mga bagay. Ikaw na lang ang umunawa. Iba naman kasi tayo sa kanila Lumaki tayong may dugong babaylan. Hindi ko napansin na naroon pa rin pala iyong dalaga at nakatitig pa rin ng masama sa akin. Kinalabit naman ako ng pinsan ko, sabay sabing, Kuya, titig na naman sa'yo si Tisay Iniisip siguro kung saan ka masarap kagatin. Sabi ko naman, ayan ka na naman. Tatahi-tahimik ka lang, yun pala humahanap ka lang ng tiyempo para bumanat. Ano ka ba kuya? Kanina ko pa rin siya binabantayan. Tahimik siya masyado at pailalim kong makatitig sa'yo na parang may gagawing hindi maganda. Sabi ko naman, hayaan mo na yan. Mauna na kayo ni ate na umuwi. Magpapaiwan ako dito. Tamang-tama, hapon na rin naman. Magpapagabi na ako dito dahil meron akong mahalagang gagawin. Hindi ako aalis sa lugar na ito hanggat may banta ng mga aswang sa seguridad ng mga tao. Sumagot naman ang pinsan ko na tumatawa. Hala kuya, baka gawan mo ng baby si Tisay. Ako na lang tagabantay nyo. Sama ako kuya para may lookout ka kapag biglang dumating yung asawa mong diwata. Hindi ko na siya sinagot. Kinunutan ko lang ng noo habang nakatitig sa kanya. Tinalikuran niya na lang din ako. Lumapit siya kay ate at niyayang umuwi na. Maya-maya ay lumapit sa akin si ate sabay sabing, Oh, bunso, magpapaiwan ka raw dito. Bakit? Sabi ko naman, Oo te, may gagawin lang ako. Sabi niya naman, Sigurado ka dyan? Walang ni isang tao dito kapag gabi na. Malayo rin ang mga kabahayan. Kaya hindi gugustuhin ng kahit sino ang magpaiwan dito ng mag-isa. Lalo na at napakarami talaga nagpaparamdam dito kapag nakalubog na ang araw. Minsan nga naiwan ko dito sa loob ang susi ng bahay kaya bumalik pa ako. Pagkarating ko rito ay halos madilim na. Kaunti na lang ay wala na talagang makikita. Hindi ko kinaya dahil pagkarating ko pa lang sa gate, kusang bumukas ng mag-isa kaya hindi na ako tumuloy. Sinagot ko naman siya. Sa tingin mo te, matatakot ako sa mga ganyan? Sa tao ka matakot wag sa multo. Tsaka wag mo akong alalahanin. Makita lang ako ng mga yan, matataranta na silang magtago. Talaga? Bakit naman? Kasi kapag nakalapit sila sa akin, ay kusa na lang silang mabubura. Lalo kapag nagbukas ako ng poder ng San Benito. Hihigupin sila noon at mawawala sila sa mundong ito. Lalo pa kung mararamdaman din nila ang medalyo ng 7 arkanghel. Kaya huwag ka ng maraming tanong. Marami ang maaaring makarinig sa atin, lalo na yung mga hindi pangkaraniwan. Kagaya nung babaeng sinasabi ko sa iyo kanina na masama makatingin. Isa siyang aswang na ginagabayan ng masasamang engkanto. At nagagawa rin nilang magamit ang ilan sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid. Kaya siya dapat ang pangilagan, hindi yung mga multo. Mahabang paliwanag ko pa. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Bago po natin tapusin ang ating kwento, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na muna natin ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar at si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Pati na rin ang iba pa nating mga sponsor na sina Ma'am Bernadette Arcalas, Ma'am Alma A. Rosales at Ma'am Lynn Gentiliso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta
sa ating channel, pati na sa proyektong pagtulong sa mga batang pinabayaan ng magulang. Naway patuloy po kayong biyayaan ng ating Poong May Kapal at panatilihing nasa malusog na pangangatawan. Pinapasalamatan din natin ang ating mga current channel members na sina Ma'am Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Jovi Taghap, Lito Bueno, Georgina Bati, Lou Kira, Click and Collect Manila, Sargent Katz Dorms, Burns A, Christine Olson, Kevin Nang, Celsa Escartin, Jenny Mostrado, Maria Victoria, Eric Platero, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilane Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Pinapasalamatan ko rin kayong lahat ng mga regular listeners ng ating tatlong channel. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo, kwentong aswang comics, tsaka iyong problema at payong kaibigan. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa mga channel na iyon. Sana ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.